I sold my virginity to a mafia boss for the sake of my family. Rated SPG. TSK, ano bang naitutulong ng dalaga mong anak? Nakakainis lang naman siya sa pamilyang to, ikinakahiya ko siya. Love, calm down, it's just that she needs to find a wealthy man to support our family. Besides, yung kapatid niya may sakit, hindi ba siya nakakapag-isip ng maayos? She already 21, but her mindset are still immatured. I hear that hurtful words from my parents. Because I am at the back door listening to their conversation, I am now crying, can't believe to what I am hearing from them. Oh, honey, talaga ba? Mananatili ka lang na ganyan. Antay dito, antay doon. We need 2 million sa bawat gamot na ipapainom natin kay Selen. Yeah, so ano bang gusto mong gawin ko? Bakit di mo nalang ibenta yung anak mo sa mayaman at nang mapakinabangan naman? Sa bagay, I have lot of connections to a wealthy and rich family, especially to a mafia organization. Ay, bongga darling, mas bet ko sa mafia kasi mga gwapo sila gaya mo. And mas maganda kapag sa mafia boy mo talaga, ibibenta si Aliana. WTF? Ano tingin nila sa akin, saad ko nga sa isipan habang pinipigilang maiyak ng sobra. Okay, ima-call. Then right now, hindi na ko mag-aantay na si Aliana pa ang maghanap. We need 2 million right now para di na tayo mahirapan. Okay, honey, got you. Phone ring answered. Hey bro, kamusta na? Ayos naman, anong kailangan mo? I have a daughter, binibenta ko ito. Ganyan ka na ba kahirap? Na, it's not that fine, if you don't want, then don't. Tsk, send me a picture, perfect timing ka din. Cause the son of my billionaire boss ay naghahanap din ng babaeng para sa anak niya. Really? Okay. Imagana said it. Ngunit naghahanap pa nga si Papa sa pick ko sa CP nito, ay agad nga akong pumasok at sinabi, wag na po, nakikiusap ako. I said then, lumuhod ako. Nakakahiya ka talaga. May katawag ako, bwesit ka kang babae ka. After dad say that he slapped me, and damn ang sakit, sabay pa nga ng paghila ng mama ko sa buhok ko mula sa likod. Wala ka talagang utak na babae ka. Pwede ba mamaya ka na umiksi na dahil malapit ka nang mawawala sa bahay nato? Dahil para sa kapakanan ng kapatid mo mag-isip ka nga. Aliana, pinaaral ka naming isimple lang na pabor sa amin ng papa mo, di mo pa magawa ha. Habang sinasabi nga ito, ay siya ding pagsikip ng pungot nito. Mahindi simple lang yung hinihingi nyo. Dignidad ko na yon, katawan ko na. Shut up, Aliana. Sorry for the noise, bro. I'm gonna send it later. I have things to do with this young woman. Napatindig nga ang mga balahibo ko nang makita ang galit na mukha ni Papa. Pa, pakiusap, maghahanap ako ng mabuting trabaho. Just don't sell me like a toy. Shut up! Napangisi nga ng malaki ang mama ko nang sinabi ni Papa iyon. Mas mapapadali ang pera sa ganitong paraan na iintindihan mo, ha? Hinila nga ang leeg ko at muntik na akong suntukin ni Papa nang bigla ngang, Papa, wag niyo pong saktan si ate. Saad nga ni Selen na tumatakbo papunta sa akin at niyakap ako. Then I saw my sister pale face. At sobrang payat nito dahil sa kulang ng mga vitamins at iba pang antibiotics. Napaiyak na nga lang ako at sinabing, Selen, don't worry, okay lang si ate. Pinangaralan lang ni Papa. Habang sinasabi ko nga, ito ay pinipigilan ko talagang maiyak para di na mag-isip ng kung ano-ano si Selen, but Selen just stay by my side at hindi ito umaalis. Kaya naman, di ko na napigilang maiyak at sinabing, fine, for the sake of my sister, I'll do it. Good girl, saad nga ng mama ko na sobrang laki ng ngiti sa mukha, binitawan nga ni Papa ang leeg ko at sinabing, okay, then pinahirapan mo pa kami. Selen, go to your bed, dalhin mo ang ate mong walang kwenta. Yumoko nga ako nang marinig yon dahil sobrang sakit. Masabihan ng walang kwenta, tumayo ako at hinawakan ng mahigpit ang malamig na palad ng kapatid ko at lumabas sa kwarto.
Fast forward, nang ipinahiga ko na. Nga si Selen ay nagtanong ito, Ate, ayos ka lang ba? Tsaka ano po yung pinag-usapan nyo ni Papa? Mahinang saad nito, Wala lang yun bunso. Basta magpakatatag ka ha. Kasi magpapakatatag si ate para sa'yo. Kahit hindi ko na alam anong mangyayari bukas. Basta lagi mong tandaan gagawin ni ate to para sa'yo. I smiled while my eyes starting to cry again. Ate, promise magpapagaling ako para sa'yo. Oo, bunso. Saad ko nga na hinahaplos ang noo nito. Good night, ate, pray ko kay God na sanad ka nasaktan ni Papa. Lalo nga akong napapaiyak, kaya naman napatayo ako at tumalikod. Oo, sige na matulog ka na, aalis na si ate.